Mapagpalang araw sa inyo, Sir Jay, at sa lahat ng mga mahilig makinig ng mga kwentong aswang dito sa channel mo. Ako nga pala si Pats, Tubong Maynila. Pero ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay naganap noong unang sabak ko sa pagtuturo sa isang napakaliblib na baryo sa Masbate. Uunahan ko na po kayo, Sir Jay. Hanggang ngayon, sa tuwing nakakarinig ako ng kwento tungkol sa aswang, ay nanlalamig pa rin ang buong katawan ko. Alam kong marami ang magsasabing duwag ako, at siguro nga ay tama sila. Kamumuhian nyo rin siguro ako dahil sa naging desisyon kong tumakas at iwan ng mga inosenteng bata doon. Pero kung kayo ang nasa kalagayan ko, sigurado akong mas nanaisin nyo ring iligtas ang sarili ninyong buhay mula sa mga kasamaan na nag-aanyong tao. Ilang taon na ang nakalipas nang mangyari ito. Tandang-tanda ko pa, fresh graduate ako noon at kapapasa ko lang ng licensure examination for teachers. Punong-puno ako ng pangarap sa sarili. Gusto kong makatulong sa mga kabataang salat sa edukasyon. Kaya nang malaman kong may bakante sa isang pampublikong paaralan sa Masbate, sa isang barangay na tatawagin na lang nating Barangay San Jose, ay hindi na ako nag-atubili pa. Halos isang buong araw ang naging biyahe ko noon. Mula sa barko sumakay ako ng jeep, tapos ay habal-habal hanggang sa kailangan ko pang maglakad ng halos 2 oras patawid sa mga burol at masukal na kagubatan, makarating lang sa mismong baryo. Walang signal ng cellphone doon at ang kuryente ay mula lang sa generator na pinapatay pagsapit ng 8:00 ng gabi. Pagdating ko sa eskwelahan, sinalubong ako ng isang nag-iisang guro doon na siyang tumatayong prinsipal. Natawagin na lang nating Ma'am Lorna. Nasa edad 50 na siya. May mapupungay na mata, palangiti at napakaasikaso nito. Siya ang nag-alok na sa bakanting kwarto na lang ng malaki nilang bahay na gawa sa bato at kahoy. Ako tumuloy. Total ay mag-isa na lang daw siya doon mula nang mamatay ang asawa niya. Dahil sa pagod at wala na rin akong ibang mapupuntahan, pumayag ako. Sa unang buwan ko sa pagtuturo doon, naging maayos naman ang lahat. Mababait ang mga bata. Bagamat mapapansin mong salat talaga sila sa buhay. Hawak ko ang grade 4 at grade 5 students noon. Ngunit may isang bata na kumuha ng atensyon ko. Natawagin na lang nating Nanding. Si Nanding ay 12 anyos na, pero napakaliit para sa kanyang edad. Palagi siyang matamlay, maputla, at madalas ay lumiban sa klase. Kapag naman pumapasok siya, palagi siyang nakatulala at parang laging puyat. Isang beses, habang nagsusulat ako sa pisara, napansin kong nakayuko noon si Nanding sa kanyang desk. Nilapitan ko siya para gisingin. Pero laking gulat ko nang makita kong may tumutulong itim na likido mula sa kanyang bibig. Nanding, anong nangyayari sa'yo? Tanong ko nang may pag-aalala. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin nun. Ang mga mata niya ay nanlalalim at punong-puno ng takot. Sir, may kumakain po sa loob ng tiyan ko. Garalgal na bulong niya. Bago pa ako makapag-react, umubo siya ng malakas at sumuka sa mismong sahig. Sir Jay, hindi pagkain ang isinuka ng bata nun, kundi mga itim na putik na may kasamang maliliit na buhok at mga buhay na uod na nagkikikislot sa sahig. Napaatras ako sa sobrang pandidiri at gulat nun. Nagkagulo ang buong klase. Agad na pumasok noon si Ma'am Lorna mula sa kabilang kwarto at mabilis na inalalayan si Narding. Nako, inatake na naman ng engkanto ang batang ito, wika ni Ma'am Lorna habang pinupunasan ng bibig ni Nanding gamit ang kanyang panyo. Tumingin siya sa akin. Walang bakas ng gulat sa kanyang muka. Sir Marco, ako na ang bahala kay Nanding. Ihahatid ko siya sa kanila. Ipagpatuloy mo lang ang klase mo.
Hindi ako makapaniwala sa naging reaksyon ng co-teacher kong ito. Parang normal lang sa kanya ang makakita ng batang sumusuka ng putik at uod. Nang hapong iyon ay pag-uwi namin sa bahay ni Ma'am Lorna ay kinausap ko siya. Ma'am Lorna, hindi po yata normal yung isinuka ni Nanding kanina. Baka kailangan po natin siyang idala sa ospital. Mungkahi ko. Napapuntong hininga si Ma'am Lorna habang naghahain ng apunan. Sir Marco, nasa probinsya ka. Iba ang mga sakit dito kaysa sa Manila. Nanunulang ang batang iyon. Sutil kasi yun. Huwag mo nang pansinin. Kinausap ko na yung mga magulang niya. Magpapatawag daw sila ng albularyo. Gusto ko pa sanang makipagtalo. Pero dahil bago pa lang ako at ayaw kong magmukhang nagmamarunong, nanahimik na lamang ako. Pero hindi ako mapalagay. Kinabukasan, araw ng Sabado, nagpasya akong bisitahin si Nanding. Nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay kung saan ang bahay nila. Nasa pinakadulo pa pala ito ng sityo, malapit sa paanan ng bundok. Pagdating ko sa barong-barong nila Nanding, naabutan ko ang nanay niyang si Aling Rosa na humahagulgol habang yakap-yakap ang kanyang anak. Laking gulat ko nang makita ko ang kalagayan ni Nanding. Nakahiga siya sa papag noon, butot balat na. At sa leeg niya, may dalawang malalim na butas na parang kinagat ng isang malaking hayop na nagdurugo pa nga nun. Aling Rosa, ano pong nangyari kay Nanding? Mahinahong sabi ko nun pero natataranta na ako. Tumingin sa akin ng matanda. Dilat na dilat ang mga mata na parang nasisiraan na ito ng bait. Kinukuha nila ang dugo ng anak ko. Sir, tulungan niyo kami. Pinaparusahan nila kami dahil hindi kami makapagbayad ng utang kay. Bago pa matuloy ni Aling Rosa ang sasabihin niya, biglang may tumikhim mula sa likuran ko. Paglingon ko ay naroon si Ma'am Lorna. May dala siyang basket na may nakatakip na tela. Ibang-iba yung ngiti niya noong araw na iyon, Sir Jay. Parang nakakakilabot. Sir Marco, anong ginagawa mo rito? Malumanay ngunit may pagbabantang tanong ni Ma'am Lorna. Dinalaw ko lang po si Nanding, ma'am. Ma'am, tignan niyo yung leeg niya. Kailangan na niya ng doktor. Giit ko. Lumapit si Ma'am Lorna kay Aling Rosa at iniabot ang basket nun. Eto, nagdala ako ng halamang gamot, Rosa. Ipahid mo ito sa sugat ng anak mo. At tandaan mo, masamang magsalita ng kung ano-ano sa mga taong tumutulong sa'yo. Nakita ko kung paano nanginig sa takot noon si Aling Rosa. Yumuko ito at umiyak ng tahimik. Hinawakan ni Ma'am Lorna ang braso ko noon. Napakahigpit ng hawak niya. Masyadong mahigpit para sa isang may edad na babae. Sir, umuwi na tayo. Wala na tayong magagawa rito. Hindi ko alam kung bakit, pero nararamdaman ko ang matinding panganib, kaya sumunod na lang ako pabalik sa bahay. Pagdating ng gabi, hindi ako makatulog noon. Binabagabag ako ng takot ni Aling Rosa noong isinuka ni Nanding at ang kagat sa leeg ng bata. Pilit kong inuugnay ang lahat. Bandang 2:00 ng madaling araw, nakarinig ako ng kakaibang ingay mula sa likod ng bahay ni Ma'am Lorna. Parang may nagkikiskisan ng mga laman at mahinang ungol na parang nasasaktan ngunit nasisiyahan. Dala ng kuryosidad at kaba, dahan-dahan akong tumayo. Binuksan ko ang bintana ng kwarto ko na nakaharap sa likod ng bahay niya. Sir Jay, sa liwanag ng buwan, nakita ko ang isang eksenang kailanman ay hindi na mabubura sa isipan ko. Nakita ko noon si Ma'am Lorna. Nakatalikod siya sa akin nung mga oras na yon. Nakaload siya sa lupa. Unti-unting nahahati ang katawan niya noon. Mula sa bewa. Ang itaas naman na bahagi ng katawan niya ay tinutubuan ng malalaking pakpak.
habang ang iba bang kalahati ng katawan niya ay naiwan sa lupa at nakatayo pa rin. Pumalahaw ang isang nakakabinging tili niya. Hindi boses ng tao yon, kundi boses ng isang aswa. At biglang umimbulog paakyat sa madilim na kalangitan ang kalahating katawan ni Ma'am. Aswang o isang manananggalang kasama ko sa bahay. Ang prinsipal ng paaralan na tinuturing kong inainahan dito sa baryo ay isa palang halimaw na umiinom ng dugo ng mga bata. Napasandal ako sa pader ng mga oras na yon. Nanginginig. Pinipigilang wag makagawa ng ingay. Agad kong naisip noon si Nanding. Yung utang nila, pati yung kagat nito sa leeg. Si Ma'am Lorna ang gumagawa noon sa bata. Ginagamit niya ang pautang para gawing alipin at pagkain ng mga pamilyang walang kalaban-laban. Kinabukasan, nagpanggap akong walang nakita. Sinubukan kong kumilos ng normal. Pero alam kong napansin ni Ma'am Lorna ang panginginig ng mga kamay ko habang umiinom kami ng kape ng umagang iyon. Parang hindi ka yata nakatulog kagabi, sir. May narinig ka ba? Nakangiting tanong niya habang nagtitimpla ng kape. Naninibago lang siguro ako dahil napakalamig dito. Pagsisinungaling ko. Pero hindi ako pwedeng tumunganga lang. Nang pumasok si Ma'am Lorna sa eskwelahan, nagdahilan akong masama ang pakiramdam ko at maiiwan muna sa bahay. Pagkaalis niya, nagmamadali akong tumakas at naghanap ng tulong. Pumunta ako sa kabilang sitio para hanapin ang albularyong nabanggit ng mga kapitbahay, si Mang Teban. Natagpuan ko si Mang Teban sa isang maliit na kubo niya. Matanda na siya at kuba ang kanyang likod, na may suot na iba't ibang anting-anting sa kanyang leeg. Nang makita niya ako, agad siyang naapakunot noo. Teacher, alam mo ba amoy lupa ka at amoy dugo? Bungad niya sa akin. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Yun tungkol kay Nanding at ang nakita ko kakagabi kay Ma'am Lorna. Nakapabuntong hininga si Mang Teban at malungkot na umiling. Matagal ko nang alam ang sikreto ng pamilya ni Lorna. Hindi lang siya simpleng manananggal, sir. Isa rin siyang mambabarang. Kapag may sumubok na lumaban o magsumbong tungkol sa pagkaaswang niya ginagamitan niya ng kulam at barang. Yun ang nangyari sa batang si Nanding. Binarang muna niya para manghina bago niya inumpisang sipsipin ng dugo gabi-gabi. Kailangan natin silang isumbong sa pulis, Mang Teban. Pulis? Sa tingin mo bang maniniwala ang mga pulis sa bayan na may manananggal dito? Isa pa, hawak ni Lorna ang kapitan ng barangay dito. Maraming pamilya dito ang nakikinabang sa yaman niya. Kaya nagpubulag-bulagan sila. Ang mabuti pa umalis ka na sa baryong ito, sir. Habang buhay ka pa. Babala ng matanda. Pero bago pa man ako makapagdesisyon, biglang akong nakaramdam ng matinding kirot sa aking tiyan. Parang may patalim na hinihiwa ang bituka ko noon sa loob. Napakapit ako sa tiyan ko at napasigaw sa sakit. Nagulat noon si Mang Teban, kaya kinuha niya yung langis niya at ipinahid ito sa tiyan ko. Laking gulat ko nang makita kong may tila bukol na naglalakad sa ilalim ng balat ko noon. Nakakaramdam na ang aswang na yon. Nagtatanong-tanong ka. Pawis na wika ni Mang Tebang. Binarang ka na ni Lorna. Hindi ko mailarawan noon ng sakit, Sir Jay. Parang may libo-libong langgam at malalaking insekto na kumakagat sa loob ng katawan ko. Isinandal naman ako ni Mang Teban sa dingding, tapos kumuha siya ng itak, tawas at isang garapon na may kakaibang langis. Umusal siya noon ng mga orasyon na hindi ko maintindihan. Habang nagdarasal siya, dahan-dahan niyang idiniin ng itak na hindi naman gaanong matalas noon sa tapat ng tiyan ko kung nasaan ang gumagalaw na bukol.
Pagkaraan ng ilang minuto ng walang tigil na orasyon niya at pag-inda ko ng sakit, parang may kung anong pumutok noon sa loob ng tiyan ko. Umubo ako ng umubo hanggang sa sumuka ako ng isang buhay na alupihan. Kasing laki ng daliri ko ang alupihan na iyon at itim na itim. Nailabas ko na ang kasangkapan niya, sir. Pero panandalian lang ito. Naghihingalong wika ni Manteban. Dahil nalaman niyang tinanggal ko ang barang niya. Tsak na pupunta siya rito mamayang gabi para tapusin tayo. Hindi na maghihintay ng madaling araw yun. Tama si Manteban. Pagsapit ng takip silim, nagsimulang umihip ang malakas at malamig na hangin. Yung mga aso noon sa paligid namin ay walang tigil sa pag-alulong. Nagkulong kami sa loob ng kubo ni Manteban. Nilagyan niya ng mga asin, bawang at pinulbos sa buntot pagi ang bawat bintana at pintuan noon. Pinahawakan niya sa akin ng isang matulis na kawayan noon. Bandang 9:00 na ng gabi, nakarinig kami ng kalabog sa bubong. Biglang may humuni na ibon. Yung bang tunog ng ibon na alam kong hindi ibon. Unti-unting may gumagalaw sa bubong na yero. Nakita namin itong mahahaba at matutulis sa kuko na bumubutas sa yero noon. Tapos mula sa butas, sumilip ang mukha ni Ma'am Lorna. Pero hindi na ito ang mukha ng mabait naming prinsipal. Yung mga mata niya ay kulay pula na nun. Tapos ang bibig niya ay puno ng mga pangil. At ang buhok niya ay sabog-sabog. "Alam mo ba, sir, pakailamero ka eh?" sabi niya, na boses na parang galing sa ilalim ng lupa. "Pinapakain pa naman kita at pinatitira sa bahay ko. Pero ito ang igaganti mo sa akin." Sinubukan niyang ipasok ang mahaba niyang dila pababa sa butas para abutin kami. Pero mabilis sinabuyan ito ni Manteban ng asin na may halong langis. Napasig ko sa sakit ang halimaw noon at lumipad palayo. Pero alam naming nakapaligid lang siya. Sa buong magdamag, nakipaglaban kami sa takot. Hindi lang pala si Ma'am Lorna ang naroroon ng mga oras na yon. Narinig din namin kasi ang mga kaluskos ng iba pang mga aswang. Siguro ay ito yung pamilya niya o yung angkan niya. Sinusubukan nilang wasakin noon ang pader ng kubo ni Mang Teban, pero hindi sila makapasok dahil naman sa mga syon at bakod na ginawa ni Mang Teban. "Sir, makinig ka sa akin," pabulong na sabi ng matanda habang nakahawak sa kanyang sumpak. Pagsapit ng 4:00 ng madaling araw, humihina sila dahil kailangan na nilang bumalik sa kalahating katawan nila. Pagkakita mo ng unang liwanag ng buwan, tumakbo ka ng mabilis pababa ng bundok ka. Dumiretso ka sa pantalan at sumakay ka sa unang bangkang aalis doon. Huwag ka nang babalik dito. Huwag mo nang kukunin yung mga gamit mo. Papaano naman po kayo, Mang Teban? At papaano po yung estudyante kong sinanding? Takot na tanong ko. Ngumiti ng mapait noon ng albularyo. "Sir, matanda na ako. Tanggap ko na ang kapalaran ko. At tungkol naman dun kay Nanding, huli na para sa kanya. Wala na siyang dugo. Kaya umalis ka na para may makapagkwento ng kapabalaghang ito." Eksaktong pagtilaok ng manok noon, Sir Jay, at pag-aninag ng liwanag sa silangan, naging tahimik ang buong paligid. Binuksan ni Mang Teban ang pinto at itinulak ako palabas. Tumakbo ako, Sir Jay. Tumakbo ako ng walang lingon-lingon. Hindi ko na ininda yung mga sugat ko sa paa dahil sa mga bato at sanga. Narinig ko pa ang isang malakas na pagsabog noon mula sa gawin ng kubo ni Mang Teban. Pero hindi ko na nagawang balikan siya dahil nangingibabaw ang takot ko. Nakarating ako sa pantalan eksakto nang dumating ang unang lantsa papuntang Sorsogon. Sumakay ako ng walang pera, walang mga gamit. Tanging suot ko lang noong kahapon pa ang dala ko.
Mabuti na lang at naawa yung kapitan ng barko at isinakay ako. Nang makabalik ako dito sa Maynila, nagkasakit ako ng matindi. Ilang buwan akong binabangungot noon at kinailangan sumailalim sa matinding psychological therapy at pati na rin pagpapatingin sa mga kilalang spiritual healers dito dahil may mga naiwan palang lason ng barang sa sistema ko. Hindi na po ako bumalik noon sa pagtuturo. Ipinagsawalang bahala ko na lang noon ang lisensya ko. Pilit ko kasing kinakalimutan ang lahat. Pero kailanman ay hindi maalis sa isip ko ang huling itsura ni Nanding. At ang katotohanang pinabayaan ko ang isang matandang albularyo na isinakripisyo ang buhay niya para sa akin. Nabalitaan ko na lang mula sa isang kakilala na nagpunta doon matapos ang ilang buwan na nasunog na daw ang bahay ni Mang Teban at patay na rin daw si Nanding. Si Ma'am Lorna, ayon naman sa huling balita na-promote pa raw ito bilang isang district supervisor ng mga pampublikong paaralan sa lugar nila. Patuloy pa rin siyang ginagalang ng marami. Nagbabalat kayo bilang isang mabait na tao habang palihim na pinagpepiestahan ng mga inosenteng buhay. Sana sa pamamagitan ng pagbabahagi ko ng kwentong ito dito sa channel mo, maging babala ito sa lahat. Maraming salamat po sa pagbabasa nito, Sir J. Mag-iingat po tayong lahat.